Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's content, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase the Honor X6C ngayon 2025. So tara, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, first impressions dito sa Honor X6C. Ito yung first cellphone na feature ko sa paano pagbili sa online. So, syempre, para rin meron ding, para maengganyo din yung mga consumers na ito, legit talaga dito, bumili si J-Vlog, ayan, nakuha niya yung device. Ganon, para maengganyo yung mga consumers na okay naman bumili sa online. At syempre, dito, pag nakita niyo yung view products natin dito, mura lang talaga ang Honor X6C, below SRP siya. Pero ano nga muna ba ang SRP nitong device na to? So, when it comes sa SRP niya, so, 6GB 128 niya around 6.5. Tapos yung 6GB 256 around 7,000 pesos. So, yun yung presyo ng Honor X6C. Pero yun nga mga ka-J-Vlog, nakuha ko lang to ng 5 plus sa online. Syempre, ginamitan din natin ng special voucher natin. Na pag clinic niyo special voucher dito, up to 1,000 again, na up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha pag bibili nyo tong Honor X6C sa online. So, syempre, marami ngayon nang naghahanap ng very affordable smartphone na merong magandang specs, reasonable specs, kumbaga, na magagamit nila or magiging sulit yung kanilang hard-earned money. So, maganda rin naman i-suggest itong Honor X6C sa inyo. Pero again, syempre, meron din itong mga pros and cons sa ating full review. I-share natin yan mga idol. So, first reason natin why you should buy this device is of course, sa matrom niya naman, very, very reasonable naman mga ka-J-Vlog. Lalo na nakuha niya lang around 5,000 plus, 6GB and 128GB is okay naman. Okay pa yan, minimum na yan at least for its price. At buti nga, hindi sila nag-offer ngayon ng 4GB, 64, di ba? So, okay naman yung RAM at ROM niya. At kumbaga, pag maglalaro kayo dito, siguro 128 is enough naman na. Basta wag lang yung tadtarin ng games. And ang good news din naman sa Honor X6C is expandable lang kanyang storage via micro SD card. So, kahit na mapuno na yung 128 nyo, lagyan nyo na lang siya ng extra memory card para to store your mga photos nyo, yung mga videos nyo, yung mga documents nyo, di ba? Para hindi rin kayo masilan, kunyari na, na maglagay ng mga documents, kumbaga. Quick reminder lang, when it comes sa memory card, you cannot store your games there or yung applications mo. Kailangan mo talaga i-store yung mga application or yung games sa mismong internal memory niya or internal storage niya. So again, the purpose of the memory card is to store yung mga photos, yung mga backup files, or yung mga documents na ginagamit nyo dito sa smartphone nyo. Next is, second reason is of course the design. Very, very premium. Pero yung tingnan nyo, ang ganda talaga. Lahat ng mga nakita kong Honor smartphones, very outstanding yung kanilang design. Like this Honor X6C, di ba? I don't know kung ito yung successor ng Honor X5B or merong X5C. Di natin alam, hindi ako sure. Pero alam ko kasi merong Honor X6B, hindi ako sure. Pero when it comes sa price range, yun yung price range ng Honor X5B, di ba? So ayan siya. Ang ganda ng design. Lalo na tong white na to. Kaya kung mamimili kayo ng color, I think ang available color ng X6C is black, white, tsaka cyan. For me, mas ire-recommend ko tong puti. Very clean tignan. May effect din siya pag tinitit nyo ng ganyan, di ba? Solid. And when it comes sa design ng camera module niya, very eye-catcher talaga siya. Pero in reality, isa lang talaga ang kamerang gumagana dito sa device na to. So, when it comes sa design and aesthetic, and I know marami rin mga consumers ang top priority nila when buying a smartphone is design, maganda rin pong i-recommend itong Honor X6C para sa inyo. Third reason mga ka-J-Vlog, the camera. Yung camera performance na rin for its price is outstanding din naman based sa aking mga camera test dito sa device na to nung natin siya actual na nire-review na natin itong smartphone na to. Malinaw din naman na mapoprovide even the front-facing camera ng Honor X6C. Ayan, ang linaw. Malinaw siya in even pag ginamit nyo to sa outdoor, paniguradong makakapagbigay naman sa inyo to ng outstanding photo quality for its price. Again, isa lang po talaga ang very useful na camera dito. At yung pangalawang camera niya ay parang auxiliary lens lang. Ayan, no? Ayan, ang liit lang. Oh. So, parang useless lang talaga siya. At ito talaga useful dyan.
Tapos ito is flash, tapos ito design. So syempre pag malayuan, nakalain ng iba is quad rear camera system ka, pero in reality, isa lang talaga yung camera na gumagana dyan. At ito na yung nagiging uso ngayon na silhouette ng mga camera ngayon na mukhang quad, mukhang triple, mukhang dual, pero in reality, isa lang ang camera ang gumagana. So ay parang ano rin, ma-educate din ang mga ibang consumers natin na pag mga ganitong presyohan, asahan nyo na talaga na main camera lang ibibigay nila. Parang very, very rare lang tayo makakita ng ultra-wide or macro lens ngayon sa ganitong mga presyon na smartphone, which is okay rin naman. So, yun lang naman yung nakakalungkot na yung ibang consumers natin nakakalain na maraming camera to, pero in reality, isa lang talaga. Fourth reason, mga ka-J-Vlog, yung display. So, in fairness when it comes sa display niya, I know it's TFT, na hindi ko talaga prefer ang TFT. Pero when it comes sa brightness, dun ako na solid dito sa Honor X6C. Kaya maganda rin siya i-recommend sa mga motor taxi riders natin o sa mga delivery riders natin. Gagamitin nyo sa navigating tool. Ang taas ng nits of brightness nito. Kaya yung pagka TFT niya, hindi na siya nagbumukhang washout. Usually kasi pag TFT na narinig ko is mukhang washout. Ito hindi nung full brightness natin siya, binuboost niya yung kumbaga yung quality ng display. So maganda naman for me when syempre ito yung very rare for its price na below 6K. Punch hole display. Kasi iba, notch pa rin, di ba? And good thing dito is 120Hz screen refresh rate din naman etong si Honor X6C. So again mga J-Vlog, when it comes sa display, TFT siya pero bumawi siya sa nits of brightness, napakataas. At ang pinakalas mga J-Vlog sa battery and sa fast charging rate. So yes, malaki rin naman yung battery capacity niya, 5,300 mAh. So makunat din naman yung battery nito based sa aking paggamit. And the good thing dito is mataas yung kanyang charging rate. So 35 watt fast charging rate din naman itong si Honor X6C. So I think yan rin naman na yung the best minimum na pwede rin natin makuha sa mga ganitong presyo na smartphone. Goodbye na tayo sa mga 18 watts, 15 watts, and yun nga, ito, in-exceed pa nila yung minimum na the best talaga na pwede makuha na 33 watts, dito 35 watts. So for example, na low bat to, in 1 hour lang na time frame, full charge na agad itong Honor X6 nyo. Tapos, yun nga, very convenient siya dahil matagal din siya ma-low bat. So again, ulitin ko, pwede rin siya i-recommend sa mga motor taxi riders natin dahil yun nga, makunat ang kanyang battery. Marami rin kasi sa atin ngayon ginagamit ang smartphone sa trabaho, hindi lang to pang sosyalan, hindi lang to pang entertainment. Ginagamit nung iba ito as their primary tool sa work. For example, online business ka, nag-online business ka, ayan, tapos ang work mo is through online, di ba? Kailangan nyo talaga primary tool nyo yung smartphone. Etong pong smartphone ngayon, in today's time, ito need na po ito. 'Di ba? So, it's a necessity na sa atin ang isang smartphone, kaya maraming brands ngayon ang nagbibigay ng mga affordable smartphone na magagamit sa pang-araw-araw para rin naman maging sulit yung binigay nila or yung binili nila sa kanilang hard-earned money. At ito na rin, when it comes sa kanyang chipset, is MediaTek Helio G81 Ultra. So, pag nakuha nyo to ng below 6K, yes, okay naman ang G81 Ultra. Pero again, pag nakuha nyo to ng above 6K, which is sa kanyang SRP, medyo skeptical tayo. Kaya again, para maging sulit ang G81 Ultra for its price, dito lang kayo bibili sa ating View Products dahil mura lang dyan. Itong Honor X6C, there's a possibility na makuha nyo to ng 5,000 plus. So ano pang hinihintay nyo mga ka-J-Vlog? Hanggang may stock pa itong smartphone na to, bumili na kayo at abangan nyo lang din yung ating full review and yung game test natin dito sa device.